good luck. We want him alive for trial. So ngayon mga kababayan, eto na. Sara Duterte, no? At pamilyang Duterte. Ano nga ba ito? Umasang makakauwi pa daw si Digong sa Pilipinas. So Sara Duterte umasa. Or pamilyang Duterte umasang makakauwi pa si Digong. Oy, kabayan ko, kapatid ko sa Sirisa Force, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Umasa siya na makauwi. May ads lang. I-play natin. Patuloy na umaasa ang pamilya Duterte na madidismiss ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na sana ay mapagbigyan rin ang hiling nilang interim release habang wala pang desisyon sa kaso. Muli rin giniit ng nakatatandang Duterte na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa. Nagpapasalamat naman si VP Sara sa patuloy na suporta ng mga Pilipino para sa kanilang ama. Lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health at naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso, kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition. Ma'am Chaicher, hello po. Diba? Umasa pa rin makauwi. Ako, hindi naman ako pagsabing hindi makauwi, makakauwi yan. Totoo. Pero patay na. Makakauwi naman si Digong. Kahit hindi nyo nasabihin umasa kay makauwi, makakauwi yan. Yeah? Pero nga, patay na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ganito, example ko sa inyo. Ang tao, eto wait lang, mga kababayan. Wait lang po Hanapan natin ng style na example lang example ko lang sa inyo. Ito, dito tayo. How? Ito. Gaano katagal ang buhay ng tao na walang kain? Ito mga kababayan. I-compare natin. Ito mga kababayan. Ang pusa nagsusurvive ng hindi kumakain for 2 weeks. Mga kababayan. Kung sa hayop, according sa pananaliksik, ang pusa nagtatagal ng 2 weeks nang walang kain-kain. Ang camel, camel ba to? Ang camel nagtatagal ng 1 month na walang kain. Sunod, ang penguin nagtatagal ng 2 months na walang kain. Ang bear or ang oso nagtatagal ng 3 months na walang kain. Ang palaka nagtatagal ng 4 months. Ang ahas nagtatagal ng 6 months. Ang scorpio nagtatagal ng 1 year na walang kain. Ang buwaya nagtatagal ng 3 years nang walang kain. Ang tao kaya, ano kaya, diba? Ano kayang taon ang tao na mabuhay? Or ilang buwan or ilang linggo kaya ang tao mabuhay na walang kain-kain? Kasi ano bang rason ni Sara? Ang tatay niya hindi kumakain kasi hindi traditional Filipino food.
Ilang buwan kaya ang tagal ni Digong kung hindi siya kakain at ganyan kapayat? Aabot pa kaya siya ng November 1? Diba, Ma'am Chaicher, Ma'am Miss Agnes, Ma'am Ana Estrabon? Diba? Yung buhaya, 11 days lang kumain, gutom na naman, tapos travel pa. Diba? Mga kababayan. Anong mangyayari sa katawan mo kung hindi ka kakain ng isang araw? Ang hindi pagkain ng isang araw ay pasok sa tinatawag na intermittent fasting. Ang teknik na ito ay mas mabilis makapagpapayat kumpara sa pagbabawas mo ng pagkain mo. Sa unang 8 oras na hindi ka kakain, ang ating katawan ay magsisimulang tunawin ang huling kinain mo. Gagamit ito ng stored glucose para gamitin as energy. Pagkatapos ng 8 oras na walang kain, ang ating katawan ay gagamit naman ng mga stored fats para gamitin as energy. Kaya, mabilis ka talagang papayat. Ang hindi pagkain ng higit sa 24 oras ay hahantong sa pag-convert ng protein as energy. Anong mangyayari sa katawan mo kung hindi ka kakain? Anong mangyayari sa katawan mo kung hindi ka kakain ng isang araw? Ang hindi pagkain ng isang araw ay pasok sa tinatawag na intermittent fasting. Ang teknik na ito ay mas mabilis makapagpapayat kumpara sa pagbabawas mo ng pagkain mo. Sa unang 8 oras na hindi ka kakain, ang ating katawan ay magsisimulang tunawin ang huling Diba? Ma'am Arlene, popular. Pa-shoutout Jude Anthony Avilgas at sa kiddos ko. Ken, keep it up. Salamat, Ken, at nakakawala ka ng stress. Pag once na open na namin ang YouTube namin, salamat talaga. Sir Jude at kay Ma'am Arlene at sa anak mo, maraming salamat po. At kumusta po kayo? Mag-ingat po kayo palagi. Di ba? Kaya mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo. Yung mga average life, Minsan ba naranasan? dapat ang tao is 120 years. Dapat ang tao ay 120 years old. 120 years. Yung mga namamatay ng 60, ng 70, definitely premature death yun. Kasi halos kalahati pa lang yun ang buhay nila. And yet, they're dying so young because of what they eat and how they live their lifestyle. Ano ba ang tamang pagkain at tamang lifestyle ng isang tao upang ma-utilize at ma-maximize nito ang buhay niya? Kung titignan natin yung research ng Physicians Committee for Responsible Medicine, noong 1991, after 25 to 35 years of research, natuklasan nila na 4 food groups dapat ang pinanggagalingan ng pagkain ng tao. Fruits, whole grains, beans, and vegetables. Teka lang. Fruits, green, at vegetable. Ang kailangan kainin mo para tumagal ang buhay. Si Digong nga gusto Filipino food. Lechon, San Mig Light, Emperador Light, Red Horse, Filipino. Wala na, patay. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yun po yun ang katotohanan. San Mig Light lang yung hinanap ni Digong. Crispy pata, barbecue, ice cream na buwaya, durian. Sa totoo lang mga kababayan, yun po yun, katotohanan. Kaya, wag na tayo magtaka, mga kababayan. Umaasa pa daw ang pamilyang Duterte na makauwi, no? At ang abogado, ni Digong, ay umaasa rin. Ang abogado ng EJK victims na umasa rin na buhay pa si Digong hanggang sa trial. Diba? Umaasa sila na makauwi pa daw. At makikita pa sa trial. So ito, sunod, mga kababayan. Formalin. Ano ma'am, iinom ng formalin, Ma'am Ems Kitikite? Formalin. Mahilig si Digong sa hilaw. Kasi 13 nga. 13 na klase-klaseng hilaw. Ito na, mga kababayan. Tapos na tayo dyan, puro na lang Digong. Hindi ba kayo nagsawa? Diba? Sa series of 4, silo po sa iyong hat kay Ma'am Chaicher. Puro na lang Digong. Hindi ba kayo nagsawa? Ako nagsawa na talaga ako dyan. Si Digong, pampabuhay kay Digong at pangpatagal ng buhay, tahong. Yung tahong ni Carla. Tahong ni Alputera. Kilawin. Trages na yan. Eto,